Tanong ko sa iyo, Tito Soto, kino-question niya bakit daw nag-motion at in-entertain daw ni Chis Escudero. Meron bang basihan yung motion ni Bato na i-dismiss? Meron. Bakit? Kasi ayon sa saligang batas, isang beses dapat sa isang taon. Kaya beses po si Bato. Pag tinanggap nila yan, nilitis nila yan, at na sinabi na Supreme Court na illegal yun, na kumbaga, nakasalang sa impeachment court ay sa Supreme Court, kino-question ni BP Sara, bakit may 3 hindi pinansin, yung ika-4 yung dinala sa Senado. Valid yun. Tito Soto, tanong, ipinagbabawal ba? Sabi kasi ni Tito Soto, ikaw ang judge, pero magmo-motion ka, dapat hindi in-entertain. Ang tanong sa'yo ni Chis Escudero, bawal bang mag-motion yung mga judge? Between sa'yo yan Sabi mo, hindi dapat nagmo-motion. Dapat lang yung sa'yo Ang tanong naman, pinagbabawalan bang mag-motion? Kung hindi bawal, pwede. Di ba? Kung hindi bawal, pwede. Ano ba sinasabi ni Mon Cruz? Baka naman kaya natin sagutin. Minura ba ako? Baka huwag naman po tayong masyado mainit. Baka wala akong sasagutin na negative mamaya. Ano ba yung sinabi man lang? Para magkaroon man lang ako na ideya. Kasi talagang nalilito po, marami po talagang kalituhan. Ang gusto ko po, mag-concentrate po kayo. Pag meron po kayong hindi maliwanagan, sira ulo ka daw. Dapat tanggalin yan. Okay lang yun. Okay lang yun. Kala ko kumukontra lang. Pag mga ganyan to ang wordings, tanggalin nyo lang dapat. Okay. Balik tayo. Kino-question nyo na hindi nyo namang ginawa yan nung ikaw ay member ng Senado kasi hindi rin namang ginawa ng mga congressman na yung ika-4 na impeachment complaint, yun ang ipapasa nila. Ibig sabihin, nabutasan sila na ba ito? Precisely, nabutasan sila. Ganun talaga. Huwag tayo magpikian. And anong neutral? Kalokohan po yan, neutral. Ako, tapat po ako sa inyo. Hindi po totoo yung neutral na yan. Magtapatan po tayo. Hindi po yan totoo. Wala po neutral. Si Soto may kinakampihan, di ba? Kampi siya, ma-impeach si BP Sara. O, di kampi naman si Bato. Ang problema lang sa mga Duterte, masyado tayong tapat sa bureau. Sinasabi natin, katulad si Robin, sunugin man ako rito, mangangamoy Duterte ako. Yun ang totoo Pero masama ba yun? Masama bang maging maka-Duterte? Okay. Kaya ang out of order dito, si Tito Soto, wala kang karapatan na kantsawan ang mga ginawa ng korte. RTC, Regional Trial Court. Pwede ba tayo mag-comment na pangkaraniwan nila lang, lalo na kung hindi tayo abogado? Pwede ba nating sabihin na mali yung ginawa ng judge? RTC lang yun, RTC lang yun, Regional Trial Court lang. Ibig sabihin yung jurisdiction niya, pang-region lang. Kunwari, RTC siya dito sa Maynila. Pandito lang po sa NCR ang kanyang jurisdiction kasi regional trial court lang siya. Ito po, pambuong Pilipinas po to. Korte po to, ang saklaw po, pambuong Pilipinas. Kung wala tayong karapatan, non-lawyer, kahit nga, lalo na po yung lawyer, may alam na sa batas yun, lalong walang karapatan yung lawyer na kantsawan yung ginawa ng isang judge.
Ang tanong, sino ka, Tito Soto, para sabihin mong mali o mahiya yung mga senator judges? Judge ka eh. Ang itsura mo doon, you are acting as counsel for either the defense or the prosecution. Alam mo, Tito Soto, sanay na sanay ka kasi namameke. Kunwari, wala kang pinapanigan. Alam naman natin lahat may pinapanigan ka. Katulad ngayon, sino yung pinapanigan mo? Napunan nyo ba ngayon? Eto, may nakikita na akong pattern na mali eh. Bakit si Tito Soto nagngangawa? Kasi yung anak niya appointed sa MTRCB. Appointed po yan sa MTRCB. Ako nakikita kong mali ito eh. Pinakita ko yan kanina sa Birada Aguila. Halos lahat nung 5 na yun, yung 5 na yun, meron po silang pabor na nakuha. Yung isa, kapatid ng DSWD, si Gatchalian. Si Kokok Pimentel, asawa niya, appointed. Si Hontiveros, kung hindi ako nagkakamali, appointed din yung kapatid yata. Si Binay, hindi ko makita. Sino pa isa? Si Grace po. Alam naman natin si Grace po ay kapatid sa labas ng Debbie. Biro lang po. Talaga naman nuknukan na anti-Duterte yan si Grace po. Wala na tayong magagawa dyan. Ang point ko nga, napaka-dangerous po ng pag-appoint. Dapat po ipagbawal po na lalo na po yung mga senador, no? Kasi nakita na natin sa actual eh. Hindi mo pinagtatanggol dahil tamang ipagtanggol. Pinagtatanggol mo dahil inappoint yung kamag-anak incorporated. Sana may makapag-isip, no? Na bawal i-appoint sa yung mga kamag-anak ng mga senador. Para just in case na magkaroon ng mga impeachment, hindi sila talaga papanig. Papanig sila dahil political, pero hindi sila papanig out of gratitude, out of utang na loob. Nahalata ako eh. Okay. Kaya ang pangit labas eh, no? Pero pag nagsalita, akala mo fair siya. Ito pa mga sinabi. Biruin mo, questionin mo. Nasa hotel kasi. Sayang. Naghang. Okay. Pakiano po. Okay. Pakiano po kung umokay na tayo. One lang po kung okay na, kung nakabalik na tayo sa ere. Ayan. Tsatsagain na natin to. Ojibwa. Nakaka-PI ka. Okay na. Ayan. Maraming salamat po sa pagtsatsaga. Nabawasan tayo ng kalahati. Mag-likes naman po kayo. 1,000. Kanina 2,000 po tayo. Opo, namahina po eh. Malapit lang ako rito sa may Makati. Dahil okay. Ayan, aakyat na rin po 'yan. Ito po pinagmamalaki ni Tito Soto eh. Ang procedure sa amin nung araw sa impeachment court, ang pwede lang mga senator judges, they can ask questions for clarification. Sabi pa niya, tapos ang question pa ni Tito Soto, naipresenta na ba ng mga prosecutors yung articles of impeachment para sa masabi yung may infirmities? Alam nyo, Tito Soto, hindi kinakailangan na maipresent. Kasi pag present na nila, ibig sabihin tinatanggap nyo na eh. Good moves yung kay Bato. Kasi pag na-present na nila yan, tapos tinanggap ninyo, hindi ninyo na-raise yung pagpapadismiss. Kaya po na-raise yun ni Bato
yung motion na yun. Actually, hindi po yun ni-raise ni Bato sa before pa nga eh. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin si Bato na ano eh, na nasa impeachment court na. Ni-raise yan ni Bato, wala pa sa impeachment court. So, sabi ng mga senador, mag-impeachment court muna tayo bago mo erase yan. So, ni-raise niya bago yung pagkatapos nila mag-impeachment court. O ngayon, sinasabi niya, hindi pa nga pinipresent yung mga articles of impeachment. Yun na nga, Tito Soto eh. Pinagpipilitan mo kasi yung naganap sa inyo nung araw. Nung araw naman, unang impeachment lang yung mga sinalang, katulad kay Erap, at saka yung kay kay Erap at saka yung kay Chief Justice Corona. Isa lang yung impeachment na pinag-usapan dun sa Kamara. Yun yung pinasa nila sa Senado. Hindi mo ba maintindihan? Ito, 4. Sinasabihan mo bakit sila nag-aabogado. Parang ang binibintang, parang nag-aabogado yung mga sila Bato kay BP Sara. Dapat pinayuhan mo yung mga congressman mo. Yung mga kinakampihan mong mga congressman, dapat pinayuhan mo na yung unang impeachment pa lang, pinasa na nila dapat. Sila yung gumawa ng maibubutas sa kanila. Ganun talaga. Ang tanda mo na sa Senado eh. Ang tanda mo na sa politika eh. Literal Literal na matanda ka na sa politika. Pero hindi mo pa rin maunawaan ay pinagpaplanuhan. Sa bagay, malamang hindi ka kalagi kasama sa plano. Binababaan ka lang. Ito gagawin mo, ito baka kasama ka lang sa binababaan ka lang. Hindi ka talaga kasama sa mga nag-utak na nagpaplano. Kasi natural yun. Pepekein pa ba natin na si Bato hindi kakampi ni BP Sara? Ano pa ba ang lihim dyan? Kinakailangan pa bang magkunwari ni Bato? Sabihin ni Bato, hindi ako Duterte Sunugin nyo man ako, hindi ako mangangamoy Duterte Ano ba naman klase yan? Alam naman natin yan lahat. Alam din namin, kaya 18-5 ang boto. Kasi manliligaw yan lahat. Hindi na kami galit sa kanila, sa mga 18. Ganun lang naman, di ba? Pinaburan nyo kami, papaburan din namin kayo, balang araw. Pati yung papel ng majority floor leader at Senate President. Pinupuna niya, dapat daw ang nagsasabi ng kung sino magsasalita, yung majority floor leader. Bakit daw direkta daw si Senate President? Pwede po yun. Kaya dinedelegate sa majority floor leader para walang ganong tinatrabaho yung Senate President. Ito Senate President, gusto niya siya mismo Kasi gusto niya ng control. Gusto niya kontrolin kung sino yung magsasalita. Gusto niya makontrol kung sino yung magmo-motion. Kung hindi mo ginawa yan nung panahon mo na ikaw ay Senate President, wala ka ganun, majority floor leader yung nasusunod nung ikaw ang Senate President, itanong mo kung bakit ganun ang sitwasyon, bakit hindi ikaw yung nasusunod. Di ba? Yun yung tanong ko sa iyo. Bakit hindi ikaw yung nagtatawag? Bakit majority floor leader? ikaw tuloy lumalabas ngayon na questionable. Pati leadership styles yan Gusto ni Chis Escudero, hands-on siya. Ikaw, gusto mo may taga-tawag ka. Yung ba naman sa simpleng taga-tawag, bawal ba yun? Bawal bang magtawag yung Senate President kung sinong gusto niya na magsalita? Ako sa totoo, ngayong merong mga usapin ng impeachment, dapat ang Senate President natin abogado. Para pag binanatan, tingnan nyo, binabanatan siya ng mga congressman. Pinaalalahanan ni Chis Escudero, di ba?
Ano sabi? Ano sabi ni Chis Escudero? Baka nakakalimutan nyo, hindi tayo co-equal ngayon. Dati kasi co-equal eh. Senators at mga congressman, co-equal sila. Hindi tayo co-equal ngayon dahil kayo, abogado kayo, prosecutor kayo, kami, judge. Hindi nyo pwedeng questionin yung sinabi ng judge. Di ba? Sino po pag hindi senator, pag hindi ka abogado, masasabi mo ba yun? Ang daming tumututol ngayon. Ano ang sinabi ni Chis? Hindi ko po hindi ko po sinasabi si Chis sa pinakamagaling, hindi po. Natutuwa ko kasi abogado. Kasi kita nyo, ano sabi ni Chis? Sa lahat ng kumu-question, isa lang po ang pwedeng magsabi sa amin kung illegal o legal ang aming ginagawa. Yun po yung Supreme Court. Kasi kung hindi ka abogado at maingay po yung mga abogado ng kabila ng prosecutor na mali yung ginawa, mali yung ginawa ng Senado. Ang dami nag-iingay na abogado ngayon. O ano yung sinabi ni Chis Escudero dahil siya ay hindi po ako maka-Chis Escudero, maka-Duterte po tayo. Pagtanggol naman natin yung mga pumapabor sa atin, di ba? O ano sabi ng abogado? Kung may angal pala kayo, di magsampa kayo sa Supreme Court. Tapos na yun. Tinapos niya na yung kaso. Ay yung angal. Ngayon, kung may aangal pang iba, asawa ni Winnie Munsod, umaangal. Abogado ka naman. Munsod, magsampa ka sa Supreme Court. Lahat ng aangal na abogado naman kayo, magsampa kayo. Nahihiwagaan daw sila. Yung pong impeachment, yung sinole, gustong sumunod ng 19th Congress ng HOR. Sinunod nga nila May certification sila na walang nilabag na batas. Ngayon, ang question nila, pakilinaw po kasi hindi namin masusunod to. Precisely, that's the point. Hindi nyo masusunod dahil in-specify Luis Tro, naunawaan niya naman yun Yun yung kina-question ni Luis Tro hindi po namin maunawaan kung ano yung gusto nyong iparating. Naunawaan mo, ayaw mo lang unawain. Ang gusto nilang parating, dinis Congress, ang inyong impeachment. Pero ayaw naming tawaging dismiss. Kasi yung tanong na bata pang abogado, ano walang bawian? Kahit hindi nyo tanggapin, sino maglilitis? Adjourn na. Adjourn na po. Ang tendency po, pag hindi abogado, yung Senate President, dak. Sasagutin niya lahat ng mga binabato sa kanya. Simple lang naman yung sagot ng abogado. Wala kami nilalabag. Wala kami nilalabag. Ngayon, kung sa tingin nyo may nilabag kami, punta kayo sa Supreme Court. Yun lang din po sasagot natin sa kanila. Bakit tayo nyo pumunta sa Supreme Court? Eto pa. Kinukot nila. Kinukot po nila si Adolf Pascuna, di ba? Tama po kinukot nila si Adolf Pascuna. Dati po kasing judge yun. A justice ng Supreme Court. Okay, ang question ko sa kanila, pag may pabor sa mga Duterte, nung sinabi ni Adolf Pascuna na illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digong dahil hindi sumunod sa ICC, hindi hinarap sa local court, hindi nila kinukot. Hindi nila kinukot si Adolf Pascuna. Ngayon, kinukot po nila si Adolf Pascuna na sinasabi nung immediate dapat mag-convene. Yung pabor sa kanila di ba?
immediately mag-convene yung Senado. Okay, kinukot nila si Adolf Ascuña. Pero nung sinabi ni Adolf Ascuña, sabi niya, anong sinabi niya? Unique ito. Pero dahil unique tong kaso na to, hindi niya sinabi na illegal eh. May termino si Adolf Ascuña. It can be allowed, di ba? Pwedeng i-allow to. Unique yung ginawa ng Senado, pero pwedeng allowable. O ganun. Kung hindi man yun yung right term ni Ascuña, allowable. Teka muna, para narito na rin lang tayo. Unique but allowable. Ascuña. Tignan ko lang. Yun. Unprecedented, sabi niya. Unprecedented but allowable. Ano po ibig sabihin ng unprecedented? Wala pang nakakagawa nito, pero allowable. Kinukot ba ngayon ni Risa Hontiveros? Risa Hontiveros, kinukot mo na nakaraan si Ascuña. Yung fourth with. Di ba? Kinukot nila si Acuña sa fourth with eh. Unprecedented but allowable. Walang nilalabag. Wala palang naunang nagganon. Kaya yung sinasabi mo, Soto, na yung mga naunang impeachment, wala naman nag-motion na judge. Correct. Ang sagot ko naman dyan, bakit meron bang first, second, and third? First, second, and third impeachment complaint na inignore? Wala din naman eh. Kaya natural lang na umakto ka kung ano yung bago. Bago rin yun eh. Nakuha po nyo, bago rin po yun sa pandinig na pwede lang ignore. May nagpasa ng first, second at third complaint. Pwede mo palang ignore yun para ang papirmahin mo lang yung fourth complaint. Unprecedented din po yun. Kung unprecedented din po yun, natural question ni Bato. Bakit nangyari yun? Kung ayaw niyong mabutasan, huwag kayong magpabutas. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinion at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.